Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Almighty God, Yahweh, Jehovah, El Shaddai, for He is forever faithful to us. He will never leave us nor forsake us, even if we are already old and gray. He will sustain us. Our Father, He is good, He is awesome, He is magnificent, and we are the apple of His eye. He sent to us our Savior, Jesus Christ, the Messiah, the Lamb of God, the bread of life, to cleanse us of our iniquities, to free us from the bondage of sin and shame. Jesus, He is victorious. He is our King of Kings and the Lord of Lords. And He also considers us His friends. He wants His friends to rule with Him in His kingdom that will never end. And He prayed to our Father to send to us the Holy Spirit, so that whenever we call on the name of Jesus Christ, He will come to us. Jesus also forgives sins like the Almighty Father, and so Jesus is also God, like our Father. Our Father exalted the name of Jesus above all names. Jesus, He is our high priest in the order of Melchizedek. He is also the sacrificial lamb, the burnt offering, the sin offering. And we need Jesus Christ if we want to attain eternal salvation, if we want to claim our inheritance. Because Jesus is pure, He's holy, the perfect sacrifice. I thank the Holy Spirit, for He is always guiding us. He is always with us. He lives in our hearts. He's always reminding us to obey our Father. And to follow Jesus Christ. Jesus, the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Jesus Christ. So, Iska, last time we read Psalm 149 and Psalm 150. Those two chapters are the last chapters of the book of Psalms. Maraming chapters ang book of Psalms. Compilation ng mga lyrics na binigay ni Almighty Father kay David. So David was also a prophet, just like Isaiah, Nehemiah, Jeremiah, Moses, Jonas. Sino pa ba? Si John the Evangelist, or John the Beloved. Si Obadiah, no? Yung mga prophetic books. Yun, sa kanila nakapangalan yung mga books, yung mga prophets na yun. So, dito na tayo sa Book of Proverbs. So, Almighty Father, binigay niya ang knowledge and wisdom kay King Solomon. Itong Proverbs. Para ma-impart sa atin yung kanyang mga natutunan dito sa mundo.
inalaw ni Almighty Father na si King Solomon ay ang maging pinaka mayaman na tao sa buong mundo at pinaka full of wisdom, wisest person. Yung mga neighboring countries or neighboring nations ng Israel nung time ni King Solomon, dumadalaw kay King Solomon to listen to his advice. Pero kahit na si King Solomon was a wise king, nagkasala pa rin siya kay Almighty Father. At alam naman ni Almighty Father yun na magkakasala sa kanya si King Solomon. Kahit hindi pa pinapanganak si King Solomon, alam na ni Almighty Father, kaya in-inform ni Almighty Father kay King David na magkakasala si King Solomon, pero papatawarin niya si Solomon dahil sa kanyang promise kay David. Mahal na mahal ni Almighty Father si David. So, nung time ni King Solomon, yung silver, parang laruan lang ng mga bata. Madaming gold nung time ni King Solomon. At yung mga ibang country gusto makisali sa kanyang government. So kung ikukumpara natin yung mga kayamanan ng mga tao dito sa mundo, mas mayaman si King Solomon. At kung i-check natin over the internet kung sino yung first philosopher, ang lalabas ay mga Greeks, no? Gaya ni Thales. Tsaka si Hesiod. 7th century BC si Hesiod. Pero mas nauna pa sa kanya si King Solomon na wise person. Ang ginawa lang ni Hesiod, ni Thales, Anaximander, Anaximenes, Xenophanes, Pythagoras, Heraclitus, yung kanilang mga knowledge galing lahat kay King Solomon na pinakinggan ni Hesiod, na natutunan naman niya kay King Solomon. Ito si Thales, natutunan naman niya kay Hesiod. Si Anaximander, natutunan naman niya kay Thales. Kasi akala natin ang pinakamatatalino ng mga tao ay mga Greeks. Hindi totoo yun. Ang pinaka-wisest person was King Solomon. Pinakamayaman. So, pina-experience ni Almighty Father kay King Solomon yung sobrang yaman, tsaka sobrang talino. Pero anong nangyari kay King Solomon? Nagkasala pa rin siya kay Almighty Father. So tayo, kahit na tayo ang pinakamayaman, o kayo ang pinakamayaman sa buong mundo, kayo na ang pinakamatalino sa buong mundo, pero kung wala sa atin si Almighty Father, matatawag tayong foolish people. So, bawat book dito sa Bible, full of wisdom and knowledge of our Father. Book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua. Ano pa ba after ni Joshua na book? Full of knowledge and wisdom ni Almighty Father. Psalms, Proverbs, Ecclesiastes. Ano pa ba yung mga book? Songs of Solomon. Isaiah, Jeremiah, Nehemiah, Ezra, Obadiah, Malachi, lahat knowledge and wisdom of our Father. Even the books in the New Testament. Si Almighty Father, lahat ang bumuo.
Si Almighty Father ang bumuo sa atin. Binuo niya itong mundo na to. Even yung mga mangyayari sa mundo na to, si Almighty Father ang bumuo. Proverbs chapter 1. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. After King David, si King Solomon ang pumalit. Solomon means shalom, no? Or Salem, peace. To know wisdom and instruction. Anong proverb or insight that was given to Solomon by our father? To know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding, to receive the instruction of wisdom, justice, judgment, and equity, to give prudence to the simple, to the young man, knowledge and discretion. Alamin ang wisdom at ang instruction. To understand or discern the words of understanding. To receive the instruction of wisdom, instruction. Ano ba yung instruction sa atin ni Almighty Father? To obey Him. Pag sinunod natin ang tatay natin, that's wisdom. Justice, judgment, and equity, pantay-pantay lahat ng tao. Walang angat. Pag ititreat natin ang ating kapwa-tao as equal. Hindi tayo titingin na, oy, mas magaling siya or mas mababa siya sa akin. Hindi ganun, kundi pantay-pantay tayo lahat. Kahit mayaman o hirap, may pinag-aralan man o nakapagtapos ng college o hindi, elementary, pantay-pantay tayo. Pantay-pantay tayo dahil pinanganak tayo. Mahal tayo ni Almighty Father at ending ng buhay natin dito sa mundo, pantay-pantay din. To give prudence to the simple. To the young man, knowledge and discretion. Pag sinasabing simple, ito ay mga taong hindi angat. To give prudence to the simple. Cautious, be wary sa mga taong simple o hindi nakakaintindi. To give the young man knowledge and discretion. A wise man will hear and increase learning. Kung ang isang tao ay wise, makikinig siya para dumami ang kanyang kaalaman. Makikinig siya at iintindihin niya. A man of understanding will attain wise counsel, and the man of understanding will attain or acquire wise counsel. Makikinig ang mga taong wise. Pag ikaw matigas ulo mo, hindi ka wise. Dahil ayaw mong makinig. To understand a proverb and an enigma or a sign or mystery. Para maintindihan kasi sa mundo na to maraming mystery. Hindi may paliwanag. So paano natin maintindihan yon? Makikinig tayo kay Almighty Father to understand a proverb and an enigma. Proverb, also known as teachings or insights or takeaways. The words of the wise and their riddles. Kasi nga, puzzle, yung enigma. Dahil marami tayong mga questions dito sa mundo at sa sarili natin. So, it's an enigma, mystery,
puzzle. Paano natin maintindihan ang sarili natin? Paano natin maintindihan si Almighty Father? Paano natin maintindihan ang mundo nito? Makikinig tayo kay Almighty Father. We will read His books, the Bible, the words of the wise and their riddles. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Pag foolish person ka, kahit sabihin mo na ikaw ay pinaka matalinong tao sa mundo, kung ikaw naman ay hindi nakikinig kay Almighty Father, you are a foolish person or fool. May mga tao na naka-invento ng kung ano-ano, pero hindi nila ina-acknowledge si Almighty Father. Those people are foolish. Hindi nyo ina-acknowledge kung anong nasa Bible, kung paano ni Almighty Father ginawa ang mundo na to. Ayaw nyong tanggapin. Those people are considered foolish. Are fools. Marami kayong sinasamba na graven images. Ayaw nyong sundin yung commandments ni Almighty Father, yung teachings ni Jesus Christ. Foolish people. Verse 8, my son, hear the instruction of your father, and do not forsake the law of your mother. Bakit father and mother? Kahit hindi mo to biological mother or biological father, pagsasabing father or mother, marami na silang experience sa buhay. So may mga instructions sila na natutunan habang patanda sila, natututo sila. Ngayon, in-impart kayo nila yung kanilang natutunan sa mga mas nakakabata. Pero kung hindi makikinig ang mga bata, mapapahamak sila. Kaya nga nakalagay ito, pakinggan ang instruction ng iyong tatay at wag mong babaliwalain ang batas ng iyong ina. So, hindi lang to biological parents, kundi ito ay mga tao na naka-experience na ng hardships sa buhay. Kahit hindi ikaw ina o hindi ka tatay, kung naka-experience ka na ng hardship sa buhay, pwede mo i-impart yon sa mga tao. Sa mga mas nakakabata sa'yo, pwede mo silang turuan. Kahit hindi ka pa tatay o nanay. Verse 9, for they will be a grateful ornament on your head and chains about your neck. Magandang ornament or magiging crown mo yon, yung wisdom and knowledge. Kung susundin mo yung instruction of the people who were before us, na dapat sundin si Almighty Father. And chains about your neck, pwede mo maging kwintas. Pwede mo maging corona. My son, if sinners entice you, do not consent. Pag merong nag-tempt sa inyo o nanghihikayat sa inyo, o gumawa tayo ng kasamaan, manloko tayo ng kapwa-tao, mang-chismis tayo, punta tayo sa kapitbahay, mang-chismis tayo, or mambuli tayo sa internet, huwag kayong papayag. Huwag kayong makikisali. If they say, come with us, let us lie in wait to shed blood, let us lurk secretly for the innocent without cause. No? Walang kakwenta-kwenta, walang cause naman, pero aawahin ninyo ang innocent. Lagot kayo kay Almighty Father, kasi yung mga tao na innocent, binibigyan ni Almighty Father yun ng justice. Ang makakalaban ninyo si Almighty Father. Hindi naman kayo naaway, nambubuli ng tao. Anong gagawin ni Almighty Father? Bibigyan niya ng justice ang kanyang anak. Ganun si Almighty Father. Mapagmahal si Almighty Father, He is for equity, justice. Without cause, no? Innocent without cause. Or sometimes nagnanakaw, Let us swallow them alive like Sheol and whole like those who go down to the pit. We shall find all kinds of precious possessions. We shall find our houses with spoil. Cast in your lot among us. Let us all have one purse. Yun ang gusto ng mga wicked people.
Hikayatin ang mga tao papunta sa impyerno. Ganoon ang ginagawa ng devil. Para sabay-sabay na nasa impyerno ang mga tao. Ganoon ang ginagawa ng devil. Kaya kung susunod kayo sa utos ng devil, doon kayo lahat. Hindi kayo makakalabas sa impyerno. We shall find all kinds of precious possessions na nakawan pa ninyo. Aalipustahin pa ninyo. Baka sabihin nyo, hindi, chinismis lang namin. O hindi, kahit ay chinismis ninyo. Pag nanakaw din nyo ng dignidad, kasi gusto niyo sama-sama kayo, di ba? Hindi, pantay-pantay na tayo rito, damay-damay tayo dito. Ganun ang gusto ng mga tao, damay-damay tayo na pag ako nagkasala, dapat ikaw din. Hindi pwede mabuti kang tao, hindi pwede sumusunod ka kay Almighty Father. Dapat damay-damay tayo itong manloko. Ayaw ni Almighty Father nun, wag yung hikayatin, ha? Wickedness yon. Huwag kayong sasama sa mga nahikayat sa inyo. Dahil kapahamakan ng papupuntahan ng kaluluwa natin. My son, do not walk in the way with them. Huwag ka makisali sa kanila. Keep your foot from their path. Huwag mong dadaanan kung ano man ang lugar na dadaanan nila. For their feet run to evil. Ang punta ng kanilang paa ay sa kasamaan. And they make haste to shed blood. Nagmamadali pa sila na makapanakit ng tao. Ang alipusta ng tao. Surely in futility vain the net is spread in the sight of any bird. Walang kwenta. Ang wickedness, walang kwenta na makikisali sa mga kasamaan sa buhay na to. Dahil mapapahamak tayo. But they lie in wait for their own blood. They lurk secretly for their own lives. Dahil pag gumawa ng kasamaan ng isang tao, akala mo ikaw ang makakaangat, no? Hindi totoo yun. Kundi, sarili mo ang sinasaktan mo. Pag ikaw ay nagnanakaw ka ba sa ibang tao? Hindi. Sinasaktan mo ang sarili mo. Pag ikaw ay nakapatay, sino ang sinasaktan mo? Pinatay mo yung ibang tao ba? Na pinatay mo? Hindi. Sarili mo ang pinapatay mo dahil mapupunta ang kaluluwa mo sa impyerno. Yun yung ibig sabihin nun. Pag nambubuli ka, sinasaktan mo ba yung binubuli mo? Hindi. Ikaw ang masasaktan. Kasi hindi ka na nakawala sa kasalanan. Dahil akala mo, yung mga bully, no, nakakaangat sila, akala nila mas matalino sila. That's foolishness in the eyes of the Almighty Father. So are the ways of everyone who is greedy for gain. Swapang. Gain for fame, gain for wealth, gain for power, greedy. Saan sila mapupunta? It takes away the life of its owner. Mamamatay sila. Pag sinasabing mamamatay, sa impyerno yon. Dahil sa impyerno, there is no more hope and a future for those souls who are in hell. Yun ang second death. Dahil pag yung Almighty Father, masira man ang katawan natin, pero yung soul natin babalik yung Almighty Father. So, buhay tayo. May hope and a future with our Father. Pero sa mga greedy, may second death. Yung kaluluwa ng tao mapupunta sa impyerno.
Verse 20, wisdom calls aloud outside. So, nagsasalita yung wisdom, no? Personification to. Hindi naman talaga nagsasalita ang wisdom, pero para maintindihan ng tao yung wisdom, ganito ang pagkakasulat na inutos niyo yung Almighty Father kay Solomon. Yung wisdom ang nagsasalita. Nagmamakaawa yung wisdom. Wisdom calls aloud outside. She raises her voice in the open squares. Ibig sabihin, out in the open, yung wisdom. Hindi naman nakatago eh. Ipinapakalat yung wisdom. She cries out in the chief concourses at the openings of the gates in the city. She speaks her words. Bago pa man pumasok ang mga tao sa city, may wisdom na nagsasalita. Nasa gate pa lang ng city. Bukas yung gate, papasok ang mga tao, nagsasalita na yung wisdom. Tayo yon. Tayo, papasok tayo ng gate. Papasok tayo ng mundo na to. Bata pa tayo, tinuturoan na tayo ng wisdom. Right decision making, tinuturoan na tayo ni Almighty Father. May mga insights na tayo, nung bata pa tayo. Dapat yung mga wisdom na yun, ilalagay natin sa heart natin, tsaka sa mind yung mga natututunan natin. May ibang mga tao na hindi sila natututo. Bata pa sila, nangyayari na yung wickedness at nakikita nila sa surroundings nila, hindi pa rin sila natututo. May mga ibang taong ganon. Ngayon tayo, since anak tayo ni Almighty Father, isipin natin lahat ng makakatulong sa atin, mga experiences natin nakakatulong sa atin para to make wise decision. Si Almighty Father yung wisest decision that we will make in our lives. To obey His statutes, His commandments, His laws. To love Jesus Christ, utos ni Almighty Father sa atin. Wisdom yon. How long, you simple ones or naive, will you love simplicity or naivety? For scorners delight in their scorning and fools hate knowledge. Yung mga foolish people, no? Minsan tuturuan mo, ganito yon, ha? Tuturuan mo na nakalagay sa Bible na ayaw ni Almighty Father ng graven images. Ayaw makinig. Anong tawag sa kanila? Foolish people. They hate knowledge. Root word ng knowledge, knowing. Ayaw nilang malaman. Nagsisisigaw sila, hindi, mali yan, gumaganon sila. Pero utos sa atin ni Almighty Father to worship Him in spirit and in truth. So pag tinasabi na yung mga tao nag-worship ng graven image, those people are foolish people. Ayaw lang sumunod kay Almighty Father. Kahit na matalino pa silang sabihin nila, mayaman sila, foolish pa rin silang matatawag. Verse 23, turn at my rebuke, surely I will pour out my spirit on you. I will make my words known to you. Sabi ng wisdom. Makinig ka sa akin, sabi ng wisdom. Ipapaalam ko sa iyo kung ano yung mga salita. Tuturuan kita, basta makinig ka lang. Because I have called and you refused, I have stretched out my hand and no one regarded. Because you disdained all my counsel and would have none of my rebuke. May wisdom na nga, ayaw pang makinig sa wisdom. May knowledge na nga, na nandyan na nga, binibigay na sa atin ni Almighty Father, ayaw pa rin makinig ang mga tao sa wisdom and knowledge. Ano ang gagawin ngayon ng wisdom? I also will laugh at your calamity. I will mock when your terror comes. Matatawa ako, no? Or
I will mock you. Sabi dito, kung mangyari sa'yo ang mga tragic events sa buhay mo, tatawa ako kasi hindi ka nakinig sa wisdom and knowledge. When your terror comes like a storm, yung takot mo, parang bagyo ng buhay, and your destruction comes like a whirlwind. When distress and anguish come upon you, pag dumating sa'yo ang mga bagyo ng buhay, mga hurricanes, mga calamities, trials and tribulations, hindi mo ngayon alam kung anong gagawin mo kasi hindi ka nakinig sa wisdom and knowledge ni Almighty Father. Kahit anong dasal mo, hindi ka papakinggan ni Almighty Father dahil wala kang wisdom and knowledge. Yung true wisdom and knowledge galing kay Almighty Father. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Verse 20, then they will call on me, but I will not answer. Sabi ng wisdom, they will seek me diligently, but they will not find me. Yung mga answers sa mga tanong ng mga tao, bakit nagkakaganito ang buhay, hindi alam ng mga tao, marami silang tanong. Yung mga tao dito sa mundo, bakit nagkaganon ang buhay ko? Maayos naman akong tao. Gumaganon yung mga tao. Bakit hindi nila alam ang sagot? Kasi ayaw nila makinig kay Almighty Father. Pag magsasabi na, bakit puro na lang bagyo, lindol, baha ang nangyayari sa mundo ngayon? Hindi alam ng tao ang sagot. Pero tayo, alam natin ang sagot. Ano ang sagot? Padala yun ni Almighty Father para gisingin ang mga tao. Si Almighty Father ang may control sa lahat ng bagay. Inaalaw ni Almighty Father mangyari yun. May mga tao na, bakit ako pa ang nagkasakit? Bakit hindi lang ibang tao? May mga ganang klase, bakit ako pa ang nagkasakit? Bakit di lang, gusto pa niya magkasakit yung ibang tao? Bakit ganon? Bakit gumagano ang mga tao? Kasi nga hindi nila alam ang meaning ng buhay. Kaya nakalagay dito, then they will call on me, but I will not answer. They will seek me diligently, but they will not find me. Bakit? Because they hated knowledge and they did not choose the fear of the Lord. Kaya ibang mga tao nakakaawa sila. Kasi ayaw nilang i-acknowledge Almighty Father. Ayaw nilang tanggapin si Jesus Christ. So nakakaawa yung mga tao na yun. Pero desisyon na nila yun. Ayaw kasi nilang makinig. They hated knowledge and they did not choose the fear of the Lord. Hindi sila takot kay Almighty Father. Mas takot sila sa mga graven images nila. Mas takot sila sa mawalan sila ng pera. Mas takot sila na sila ay maging poor. Mas takot sila pag sila ay walang power. Hindi nila alam lahat ng bagay sa mundo. Ang importante, meron tayong takot kay Almighty Father. We must acknowledge Him. We must love Him. We must respect Him. Si David, may takot siya kay Almighty Father. Kaya nga mahal na mahal ni Almighty Father, si David. Nagkakasala man si David, sometimes nakakalimot siya. Pero pag pinaalalahanan naman si David, balik ulit siya kay Almighty Father. Pag kinausap siya ni Almighty Father. Tuloy natin. They would have none of my counsel and despised my every rebuke. Therefore, they shall eat the fruit of their own way. Yung bunga ng gawa nilang kasalanan. Kakainin nila yon. Ano yung bunga na gawa nilang kasalanan? Mapupunta sila sa impyerno. Oo, laging impyerno ang punta. Ng mga taong wicked, ng mga taong hindi na-acknowledge si Almighty Father, walang takot kay Almighty Father. Lahat ng mga tao
na hindi tinatanggap or tinanggap si Jesus Christ as Lord and Savior. Dahil si Jesus Christ, siya yung high priest, siya na rin yung sacrificial lamb. Alam natin na sa Old Testament, para makalapit kay Almighty Father, kailangan ng high priest, kailangan ng burnt offering. Sino ngayon ang high priest natin at ang burnt offering? Si Jesus Christ na lahat-lahat. Para mapatawad tayo ng kasalanan natin. Si Jesus Christ, ang mediator. Wala nang mga animals na papatayin. Dahil si Jesus na once and for all ang nag-redeem sa atin. Kung tayo ay ina-acknowledge natin si Almighty Father, ina-acknowledge natin si Jesus Christ, tayo ay matatawag na wise people. Pero, kung hindi, foolish people ang tawag doon. At yung mga foolish people, makukuha nila ang bunga ng kanilang mga desisyong mali. Therefore, they shall eat the fruit of their own way and be filled to the full with their own fancies. Sa gusto nila, yung mga gusto nila, yun ang mapupuno sila ng kung anong mga bagay na gusto nila. For turning away the simple will slay them. And the complacency of fools will destroy them. Yung complacent, parang binabaliwala mo. Yun ang makakasira sa tao. Complacency of fools. Complacent sila na hindi, okay lang yan. Mabubuhay naman tayo, mapera naman tayo, matalino naman tayo. Yung mga bagay na yun na pinangahawakan ng mga tao dito sa mundo, it will be destroyed. They will be destroyed. Those people will be destroyed, and also those things that they are holding on to. Yun ang makakasira sa kanila. That's complacency. Yung walang ginagawa. Or sa tingin ni Almighty Father ay mga lazy people not storing up treasures in heaven. Kay Almighty Father, ang mga lazy people ay yung hindi nag-store up ng treasures in heaven. Kung dito sa mundo masipag ka, magtrabaho para mag-ipon ng kayamanan dito sa mundo, sa tingin ni Almighty Father, that's laziness. Kasi mga bagay na iniipon mo dito sa mundo ay walang kwenta. So that's laziness. Mag-aaral ka man na mag-aaral, hindi ka matapos ng pag-aaral mo, that's laziness. Kasi kay Almighty Father, nasa Kanya ang wisdom and knowledge. Wala sa mundo na to. Verse 33, and the last verse of Proverbs chapter 1, but whoever listens to me will dwell safely and will be secure without fear of evil. Walang takot. Pag nakinig sa wisdom, alam natin na yung wisdom ay galing kay Almighty Father. So pag makikinig tayo kay Almighty Father, wala tayong takot na mangyayaring evil sa buhay natin. Dahil alam natin na ang nagsusustain sa atin ay ang tatay natin. Magiging secure tayo. Pero kung wicked tayo, ayaw natin yan ng knowledge and wisdom from the Almighty God. Hindi tayo secure dahil kapahamakan ang pupuntahan natin. Proverbs chapter 2. My son, if you receive my words and treasure my commands within you, so that you incline your ear to wisdom. Sino nagsasalita na to? Si Solomon. Son, hindi naman niya tayo directly na anak, no? Pero hindi natin alam kung may lahi ba tayo ni Solomon o hindi, no? Pero son ang tawag, anak. Kasi nga, kahit hindi natin na tatay or biological father, pero
Siya ay nakakatanda. May experience na siya. If you receive my words and treasure my commands within you, sa kaloob-looban mo, so that you incline your ear to wisdom, makinig ka sa wisdom, and apply your heart to understanding, kasama ang puso, sa pag-iintindi. Hindi lang utak, hindi lang tenga, kasama ang puso. Yes, if you cry out for discernment, yung discernment, ibig sabihin nun ay yung mga learned through experience, tsaka yung notion or concepts, insight. Yes, if you cry out for discernment and lift up your voice for understanding, if you seek her as silver, her, no? Ang tawag sa kanya ay her sa wisdom. If you seek her as silver, ibig sabihin importante, may value. And search for her as for hidden treasures. Then you will understand the fear of the Lord. Maiintindihan mo na importante na meron tayong takot kay Almighty Father, and find the knowledge of God. Maiintindihan natin si Almighty Father, yung kanyang plan, yung kanyang purpose. Maiintindihan natin ang buhay, kung bakit tayo nandito sa mundo. Maiintindihan natin yung mga bagay, kung bakit natin nararanasan yung tribulations. Then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. Galing lahat kay Almighty Father ang knowledge and understanding. Yung wisdom ng mundo na to at knowledge and understanding ng mundo na to, puro wickedness. Puro pagpupunta sa mga gawain ng kasamaan. Pero yung goodness, yun ang real wisdom, nanggagaling yun kay Almighty Father, or nanggagaling yun kay Almighty Father. Dahil sa Kanya galing ang knowledge and understanding. For the Lord gives wisdom, from His mouth, galing sa bibig ni Almighty Father, come knowledge and understanding. So yung mga philosophers, mga sila Pythagoras, hindi yun ang totoong wisdom and understanding and knowledge. Nanggagaya lang sila. Mali pa yung panggagaya nila kay King Solomon. Sa wisdom and knowledge ng mga tao dito sa mundo, nalayo ang mga tao kay Almighty Father. Therefore, totoong wisdom and knowledge ba yun? Hindi. Yun ay wickedness. Dahil napalayo ang mga tao kay Almighty Father. Kaya yung wisdom and knowledge dito sa mundo na to, worthless. Ano ang may value? Priceless. Ang wisdom and knowledge na galing kay Almighty Father. For the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. He stores up sound wisdom for the upright. Gumagawa ng righteousness. He is a shield to those who walk uprightly. Siya ang nagpoprotekta sa mga tao na gumagawa ng o naglalakad in righteousness. Ano yung righteousness? Sinusunod lahat ang utos ni Almighty Father. That's righteousness. Sinusunod ang teachings ni Jesus Christ. That's righteousness. He stores up sound wisdom for the upright. He is a shield to those who walk uprightly. He guards the paths of justice and preserves the way of His saints. Siya ang nagbabantay sa daan na may equality and justice.
Bantay-bantay ni Almighty Father yon, yung justice. At siya nagpe-preserve ng daan para sa kanyang mga saints. Ulitin ko, sino ang mga saints? Ang mga saints ay yung mga nagmamahal kay Almighty Father. Pag nakauwi na tayo kay Almighty Father, tayo ay matatawag na saints na. Souls of the people who trusted in the Almighty Father and followed Jesus Christ. Yun ang mga saints. Wala silang mga graven images ha, yung mga saints na ito na binabanggit dito na saints ni Almighty Father. Para tayo makonsider na saints, dapat meron tayong wisdom and knowledge galing kay Almighty Father, dahil ang wisdom and knowledge ng mundo na to, it's full of wickedness and greediness and pride. Kaya kung gusto natin maging matalino, maganda ang pagde-decision making natin, wise decision making, dapat meron tayong takot kay Almighty Father, may respeto tayo sa Kanya, mahal natin siya. Binabantayan natin lahat ng ating mga kilos or sinasabi. Pag nakabanggit tayo ng mga bagay na hindi tama, hingi tayo ng tawad kay Almighty Father. That's wise decision. Hingi tayo ng kapatawaran kay Almighty Father. Through Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, through the power of the Holy Spirit. Yun ang wise decision making. Akala nyo kasing wise decision making, ano ba ang magiging trabaho ko sa mundo na to? Ano ba, sino ba ang lalapitan ko para yumaman sa mundo na to? Akala nyo yun ang wise, no? Hindi yun ang wise. Ang wise yung pipiliin natin lagi yung tatay natin. Susundan natin yung path na nilakaran ni Jesus Christ. Dahil ang plan ni Almighty Father sa atin, greater than this world. Yung plan ni Almighty Father sa atin, and it's for all eternity. Dahil yun sa kanyang pagmamahal sa atin, gusto niya na maging ka-level tayo ni Jesus Christ. Kaya nga si Jesus Christ, di ba sabi niya, He wants us to reign with Him in His kingdom that will never end. Gusto ni Jesus Christ, pantay tayo sa Kanya. Si Almighty Father, kaya nga He created us in His image and likeness para maging kagaya niya. Yun ang plano ni Almighty Father, makauwi tayo. Inuulit-ulit ni Almighty Father yun. Dahil hindi alam ng tao. Karamihan ng tao ito sa mundo, ang akala lang nila dito lang ang kayamanan sa mundo na to. Yun lang, limited lang ang utak ng tao. Akala nila yung kayamanan lang dito sa mundo. Hindi ito ang kayamanan sa mundo. Ang kayamanan na sinasabi ni Almighty Father, siya, for all eternity natin siya makakasama. Siya ang ating tunay na kayamanan. Kung mahirap man tayo dito sa mundo, hindi tayo dapat mag-alala. Dahil ang protection natin, secure tayo sa tatay natin. Kaya makinig tayo sa pinag-uutos sa atin ng tatay natin. Dapat wise tayo, wise decision making. Susundin natin ang tatay natin. Susundin din natin ang inuutos sa atin ni Jesus Christ. Dahil pinadala ni Almighty Father si Jesus Christ to save us. Representative ni Almighty Father, si Jesus Christ. Wala na iba pang representative. Gumagawa yung ibang tao na kunyari sila raw ang representative, tapos magtatayo sila ng kulto, no? Kung sino-sino mga pangalan ang binibigyan nyo ng pugay or respeto. Pero si Jesus Christ hindi nyo nirespeto, si Almighty Father hindi nyo nirespeto,
Hindi kayo wise. Ang wise ay ang pagmamahal kay Almighty Father, susundin siya. At sabi ni Almighty Father, we must listen to Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.